sige po, syempre, dapat nating batiin ang ating mga kapatid. Nasa harapan, nasa likuran, kaliwa at kanan po natin. Batiin po natin ang ating mga kapatid. Ang ating isa pang pamilya. Amen. Ayan, mga katabi natin ay mga kapamilya po natin. Hallelujah. At mananalangin po tayo sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Magdiriwang ng kanilang kaarawan this coming week. November 21 po, si Nanay Perry. Ayan, sarado daw yung sunrise. At saka si Winnie rin. Wala lang si Winnie ngayon. Di maganda yung pakiramdam niya. Sige po, tayo po ay manalangin na. At magpasalamat tayo sa Diyos sa kahapon na gawain natin sa Riverside, yung dedication ni JJ, at yung kanyang 1 year. Amen po. So marami po tayong lahat pagpasalamat sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat sa umaga na to. Tunay nga agad, karapat-dapat kang tumanggap mula sa aming puso, O Diyos, ng taos-pusong pasasalamat kung paano ikaw po ay talagang kumikilos sa bawat buhay ng bawat isa. Salamat po sa magdiriwang ng kanilang kaarawan kay Nanay Penny at kay Winnie sa November 21. Panginoon, tunay nga Lord, salamat sa buhay ni Nanay Penny na palagi, O Diyos, na handa para siyang Girl Scout. Laging nariyan, Panginoon. Dalangin namin ng mabuting kalusugan, mahabang buhay, at Lord, kung meron pa siyang ninanais sa kanyang puso, sa kanyang buhay, hindi po maikli ang iyong kamay upang hindi pagkaloob sa kanya to. At sa mismong kanyang kaarawan, lubusin mo ang kasiyahan at kagalakan, maging ang kapayapaan na madarama niya sa araw na yon. Ganon din po si Winnie, Panginoon, we pray for your healing touch sa kanya, sa hindi maganda niyang nararamdaman ngayon, Panginoon, at sa iba pa niyang mga, kung meron man na iba pa, Lord, ikaw na pong bahala kay Winnie, Panginoon, at makatagpo din po siya ng trabaho na narasasapat doon sa pangangailangan ng kanyang kalusugan, Lord. We also pray for Tatay Arsenio Ocampo na na-stroke. Lord, tunay nga Panginoon, ikaw po ang humipo kay Tatay Arsenio sa oras na to. Dadalhin po siya sa 13 hospital, Panginoon. Lord, kung ano man ang nangyari sa pagkaka-stroke niya, we still pray and we still hope and we still trust you na magbabalik siya sa normal. In Jesus' name. In Jesus' name, Lord God. Patuloy na iparanas mo kay Tatay Arsenio, God, ang kagalingan nagmumula sa iyo, ang lakas na nagmumula sa iyo. Higit sa lahat, Panginoon, siya mismo ay makipag-iig, kilalanin ka niya, magpakumbaba siya sa iyo, tumawag siya sa iyo, at lumapit po siya sa iyo, Panginoong Yesus. Tunay nga, O Diyos, hindi pa nahuhuli ang lahat ng bagay sa mga taong nagnanais na lumapit po sa iyo, God. Kaya salamat po sa buhay ni Tatay Arsenio, Lord, na makakabalita kami ng good news kay Nanay Emma, Panginoon. At sa bawat isa na naririto, Panginoon, patuloy na ikaw po ang nakababatid ng laman ng aming puso, ng aming isip. Sa iyo po namin binibigay ang lahat kung meron man kami mga daladala, mga kabigatan, mga pasanin, Panginoon. Binibigay po namin ito sa iyo, O Diyos. At alam namin, Lord, ikaw ang nangako. Magaan ang pamatok na ipinagkakaloob mo. Kaya salamat po sa patuloy na pagsama mo po sa amin. Talagang kapuri-puri ka at lubos na maunawaan namin ang mga salita na ipagkakaloob mo sa amin sa araw na to. Bukod sa pagkaunawa, ito po ay masunod namin. Tulungan mo kami, Banal na Espiritu, sa mga kapahayagan, na ipapaliwanag ngayon, ipapaliwanag mo, Panginoon, maunawaan po namin to. We continue to welcome the presence of the Holy Spirit in our midst right now. We just thank you, we just bless you. In Jesus' name we pray. Amen! Amen! Hallelujah! Amen! Amen! Hallelujah! So lahat po tayo, katulad ng pinag-aralan natin ng linggo, di mo ba? Ano yung pinag-aralan natin ng linggo? Tayo po ay patuloy na maghanap doon sa mga nawawala. Dahil mismo ang Diyos, hinahanap po ang mga nawawala. Wala pa sa kanyang kawan, wala pa sa kanyang kaharian, wala pa sa kanyang pamilya. Hinahanap po ng Diyos yan. Amen. Yan po yung pinag-aralan natin noong nakaraang linggo. Ngayon naman po, pag-usapan po natin kung saan tayo
po, titingnan natin ang ating mga sarili, ang mga tao sa ating kapaligiran, no? Paano nga ba, may nagtanong sa Biblia, paano nga ba makakamtan ang buhay na walang hanggan? Maaaring sasabihin ninyo, alam ko na paano magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero tignan po natin, baka sa inaakala natin ating mga sarili, ay sapat na po yung ating kaalaman. Kaya muli, binabalik ng Panginoon ang salita niya ngayon sa Mark chapter 10, verses 17 po hanggang 22. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Mark chapter 10, verses 17 to 22. Ito po yung kwento ng lalaking mayaman na nagtanong mismo sa ating Panginoong Jesus. Amen. Kung handa na po kayo at nakita nyo na po sa inyong mga Biblia, ang ating babasahin, ay basahin na po natin. Nang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos," sabi ni Jesus. "Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama't ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iyay tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis. Bakit? Sapagkat siya'y napakayaman. Salamat, Panginoon, sa pagkabasa ng iyong salita. Hallelujah. Mangusap ka nga po, Banal na Espiritu, sa bawat isa sa amin at sa bawat nakakapakinig at inaabot ng salita na to, ng tulog na to, kung saan man nauunawaan nila. Amen. Sabi po rito na ating pag-aaralan, amen, itong lalaki na to, alam natin lahat, no, na siya po ay kumikilala sa Diyos. Dahil kung hindi ito kumikilala sa Diyos, hindi ito lalapit kay Jesus. Amen. Siya po ay kumikilala, tanggap niya, ibig sabihin, isa na siyang mananampalataya. Ngayon tinatanong niya, "Guro, paano po ba magkakaroon o magkamit ng buhay na walang hanggan?" So ano po makikita natin dito sa kwento na to, bukod sa napakahirap, kung babasahin pa po natin yung mga nasa babang verse. Mahirap sa mayayaman ang makamtan ang buhay na walang hanggan. Di ako may sabi, nasa Bible po yan, babasahin po natin, nandyan lang yan sa baba. So bukod po doon, ano po kaya yung iba pa nating makikita dito sa kwento na to, doon sa lalaki na nagtanong, paano magkakamit ng buhay na walang hanggan? Amen. Sa sarili natin, sapat na ba talaga yung ginagawa ko para makamit ko yung buhay na walang hanggan? Minsan po ba hindi natin yan natatanong sa ating sarili? Marahil po natatanong natin yung mga sarili natin. Ito bang mga ginagawa ko? Itong mga utos ng Diyos ay sinusunod ko naman. Sapat na ba ito para makamit ko? Diba tayo pong lahat gusto natin yun? Amen. Tayong lahat gusto nating makamit ang buhay na walang hanggan. Lahat po ng tao gustong makamtan ang buhay, eternal life with Jesus Christ, eternal life with the Lord. Amen. So makikita po natin dito, yung lalaking mayaman, may desire siya. May pagnanais siya doon sa buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, interesado siya. No? Interesado siya na makamit yon. Kasi yun yung tinanong niya. No? Kasi kung hindi siya interesado ron, hindi niya yun itatanong. Hindi, ang paglapit niya pa sa Panginoong Jesus, patakbo at lumuhod.
ganun po siya lumapit sa ating Panginoong Yesus. Amen? So makikita natin dito na interesado, may desire itong lalaki na to na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, nagnanais po ba tayo na makamit talaga natin ang buhay na walang hanggan? Katulad ng lalaki na to, nagde-desire ka talaga. Parang hindi yun nawawala sa isip mo, kailangan makamtan ko yung eternal life, kapilingan Diyos. Hindi yung siyang pagka napaalala lang sa'yo, pag may narinig ka lang, na-catch yung attention mo, doon mo lang maiisip na, oo nga pala, kailangan mo nga palang makamtan yung buhay na walang hanggan. Hindi mo ba? Dapat talagang sa ating mga puso, nandoon na yon. Sa ating mga isip, nakatatak na yon. Na tayo, ninanais natin na magkaroon ng eternal life. Kaya nga ginagawa natin ang mga bagay na to. Amen. Parang yung lalaki. Dapat yung desire, hindi nawawala sa ating puso. Hindi rin po tayo nagkukulang kung saan. Yun talagang laging nandyan. Yung pagnanais natin na makamit po yan. Amen. Parang ganito, hindi ka titigil hanggang hindi mo nakukuha. Dahil, gusto mo. Di ba, mga tao, tayong mga tao ganyan, pag gustong-gusto po natin, hindi tayo titigil hanggang hindi napapa sa atin. Amen po ba? Gumagawa tayo ng mga kaparaanan para yung bagay na yon ay talagang makamtan natin, makuha natin. Kahit ano yan, whether yan ay bagay, minsan yung tao na minahal mo, ngayon asawa mo na, hindi ka tumigil hanggang di mo siya nakukuha, di ba? No? Puspusan yung ginawa mong panliligaw para lang makamtan mo. Nangako ka pa na bibigay mo yung bituin, bibigay mo yung kung ano-ano doon sa iyong nililiyag. Bakit? Gustong-gusto mo siya eh. Amen. No. Tapos nung nakuha na, naging asawa na, kulang na lang magsulian. Hindi naman lahat, pero alam niyo po yung society natin ngayon, napakabilis na lang ng hiwalayan. Wala nang usap-usap. Pag ayaw na, sige, ayaw na. You go your way, I will go my way. Ganun na lang kadali. No? Ganun na lang po kadali ang natin ngayon sa society. Pero tayo pong mga mananampalataya, hindi po ganun ang tinuturo sa atin ng Diyos. Amen. Ano pa yung makikita natin dito? Makikita natin yung lalaking mayaman, masunurin po siya sa mga utos ng Diyos. Amen? Olo, malakas pa boses mo sa akin. Ayan, makikita po dito na, sabi rito, wag kang, sabi ni Jesus Christ, alam mo ang mga utos, wag kang papatay, wag kang mangangalunya, wag kang magnanakaw, wag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, wag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama't ina. Kasama pala yung mga kautusan na yan at marami pang iba para makamit ang buhay na walang hanggan. Mga anak, napansin nyo ba ano ang kasama doon para makamit natin ang buhay na walang hanggan? Anong sabi? Igalang mo ang iyong ama't ina. Para isa yun sa dapat sundin para makamtan ang buhay na walang hanggan. Hindi po madali. Kailangan sundin ang lahat ng ito upang makamtan ang buhay na walang hanggan. Sabi ng lalaking mayaman, ay simula pa akong pagkabata, sinusunod ko na yan. So, ibig sabihin, mabuting tao ito. Dahil nasusunod niya yun eh. Tama po ba? Mabuting tao itong lalaking mayaman na to. Dahil sabi niya, simula pa po pagkabata, ay tinutupad ko na po ang mga iyan. Praise God for His life. Kumusta po tayo? Tinutupad po ba natin to? Siyempre yung wag kang papatay, hindi naman talaga tayo literal na pumapatay. Pero tandaan natin, magalit ka lang. Nasa Mateo yun, di ba? Yung magkaroon ka ng pagkasuklan sa kapwa mo ay kasalanan na. Amen. No? Ano pang sabi? Huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Huwag kang mandadaya. Yung mga bagay na yan ay dapat po natin sundin. Pero may kulang po siya.
Itong lalaki na to, akala niya okay na siya. Akala niya sapat na yung mga ginagawa niya para magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Dahil kung hindi, di siya magtatanong eh. So meron pa siyang isang kulang. Basahin natin sa verse 21. No? Na si Jesus Christ mismo yung sumagot. Ang sabi ni Jesus Christ, tingnan nyo, natuwa ang Lord sa kanya. Alam nyo kung bakit? Magiliw siyang tinitigan ni Jesus. Maganda ang di ba? Pag magiliw mong tinitignan ng tao, ibig sabihin natutuwa ka doon. Tingnan nyo, magiliw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa'yo. Ano yon? Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. So, ibig sabihin po, binavalue po ng God yung pag-iimpok natin ng kayamanan sa langit. Amen. So, pinibigyang halaga po ng Diyos yung nag-iimpok ang isang tao sa kayamanan sa langit. Ano ba yung pag-iimpok ng kayamanan sa langit? Yung po yung mga bagay na magagawa natin or ginagawa natin sa ating kapwa. Pansinin nyo, ano ba utos sa kanya? Sige, yung kulang mo ganito. Humayo ka, pagbili mo yung mga ari-arian mo, tapos pamigay mo sa dukha. Hindi ho ba pagtulong yun? Amen. No, pagtulong yun eh. So, kung ano man po yung ginagawa natin sa ating kapwa, tayo po pala ay nag-iimpok ng kayamanan sa langit kung ang ginagawa po natin sa ating mga kapwa ay kabutihan. No? Recorded ng God. Alam ng Diyos. Ito pong ating mga ginagawa. At binavalue ng Panginoon yung pag-iimpok ng bawat tao, bawat mananampalataya, yung ginagawa niya na pag-iimpok ng kayamanan sa langit, na tayo minsan hindi natin namamalayan, yung mga ginagawa pala natin ay nag-iimpok na pala tayo, nagde-deposit na po pala tayo, no? Nag-i-invest na pala tayo ng ating kayamanan sa langit. Binavalue ng God, pinapahalagahan ng Diyos. Kasi sabi niya, yung pa yung kulang mo. Tapos, hindi na natapos doon. Ano pa? Sabi ni Jesus Christ sa verse 21, pagkatapos noon, pag nagawa niya na yon, may gagawin pa siya. Ano yon? Bumalik ka at sumunod sa akin. Makikita natin dito na napakahalaga ng pagsunod sa Diyos. Amen. Sabi niya, pagkatapos mong gawin yan, bumalik ka sa akin, susunod ka sa akin. Para ano? Bakit yun sinabi ni Jesus Christ? Para kamtan niya yung buhay na walang hanggan. Kasama mo yun. Ang pagsunod sa Diyos ay kasama sa dapat na ginagawa natin para makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Now, let's look at ourselves. Again, ang titignan natin ang ating mga sarili. Let's examine ourselves. Alam nating lahat sa ating mga sarili ngayon na meron pa po tayong mga kulang. Na meron pa po tayong mga hindi nagagawa. Na hindi pa po sapat yung mga ginagawa natin ngayon upang lubusan nating kamtan ang buhay na walang hanggan. Kaya hindi po tayo dapat nakakampante. Kasi baka akalain natin sapat-sapat na yung ginagawa natin. Ang sapat na sa atin ay meron ang ating Panginoong Jesus. Amen. Siya'y sapat na at higit pa dahil meron na tayong Diyos. Yun, kasapatan na natin yun. Pero yung mga ginagawa natin para sa Kanya ay kulang pa. Kumbinsido mo ba kayo sa inyong mga sarili na ang mga ginagawa nating lahat ay kulang pa upang kamtan natin ang buhay na walang hanggan? Amen? Kasi kahit ikaw sa sarili mo, mahalo mo naman yung sarili mo eh.
makikita mo yung sarili mo eh. Diba? Mare-reflect natin yung mga sarili natin. Talaga bang itong mga utos ng Diyos, nasusunod ko nga ba? Remember yung 10 utos niya, sabihin nyo 2 na lang, nandun pa rin naman nakapaloob yun. Yung 10 na yon, naging 2, pero nandun na lahat yon. No? Nasusunod po ba talaga natin? So kung hindi pa po natin nasusunod, ibig sabihin, kulang pa. Meron pa tayong kulang. At meron pa po tayong dapat gawin. Ngayon, kapatid, kung hindi mo alam kung ano pa yung kulang sa'yo, para kamtan mo ang buhay na walang hanggan, let's find it out sa pamamagitan ng panalangin sa Diyos. Hingin natin sa Panginoon, Panginoon, ano pa po yung kulang ko na dapat kong gawin? Amen. O minsan, somehow, kahit ngayon, baka alam mo na rin sa sarili mo kung ano ang kulang sa'yo. Kung ano yung hindi mo pa nagagawa. Amen po ba? Kasi madalas ang mga tao, tama yan, nakikinig po tayo, no? May marami na tayong naririnig ng mga sermon. Ang palaging tanong kasi, sinusunod mo ba? Yun, at the end of the day, ang tanong na yon ay dapat nasasagot ng ating mga sarili. Nasusunod po ba talaga natin kung ano ang mga pinag-uutos ng Diyos na dapat nating gawin upang lubusan nating kamtan ang buhay na walang hanggan. Amen? Meron akong magandang nakitang na post. Kaya, sagutin daw, Defenders of Faith, sagutin daw ng mga Kristiyano. Bakit ang mga Kristiyano mahilig umupo sa likod? Ano nyo yun? Nabasa nyo yun? Ano ba yun? Ang dami nun eh. Ang dami nun. Maraming mga tanong na gano'n. Tanging ang mga Kristiyano lang ang makakasagot. Bakit nga ba mahilig umupo sa likod? Bakit ang mga Kristiyano pagdating sa church okay lang mali? Pero sa ibang bagay, sa paaralan, sa trabaho, hindi pwedeng mali. Nabasa niyo yun? Yung na-post na yun? Bakit nga ba? No? Sino sasagot? Ikaw! Sino sasagot? Ako! Kasi alam mo sa sarili mo, bakit nga ba? Kung isa ka doon sa mga gumagawa ng bagay na yun. No? Bakit daw pagkabigayan na, marami nang naiihi? Hindi mo galing sa akin yun, ho? Iniisip ko lang yung mga natatandaan ko na nakapost doon. Na pag-aaral mo, yun nga yung mga realities ng mga, in a Christian world, yun yung mga realities na nagaganap sa isang iglesia. Hindi lang dito. Huwag kayong mag-alala. Di mo ba? At daming sinong makakasagot nun? Talagang tayo. Meron pa. Bakit pagdating sa mga, ano ba yun? Ano bang word na ginamit doon? Teleserye ba? Natatagalan. Pero yung sermon sa church? Sine? O yun. Ba't daw yun? Natatagalan. Pero yung sermon sa church, halos hindi matagalan. Inip na inip. Siguro inoorasan palagi yung pastor. Kung sino man yung nagtutok, inoorasan. Ang tagal naman. O 10:30 na. Dapat matapos na yan. Diba? Bakit ganon? Sinong sasagot? Tayo lang din. Kung ganon nga yung nararamdaman mo. Meron po kayong mababasa sa Acts, if I am not mistaken. Meron doon, nagtuturo si Pedro. No? Tapos si Eutico, nakatulog sa haba ng sermon ni Pedro. Dahil nakatulog si Eutico, parang nahulog ba siya? Nahulog. Alam niyo ano nangyari sa kanya? Namatay. Namatay si Eutico. Dahil nakatulog sa sermon. No? Bakit nga ba kinaiinipan ang pag-aaral ng salita ng Diyos? No? Marami pa po yun, pero ang tanging makakasagot lang talaga niyan ay mga Kristiyano. Hindi ko sinasabing ikaw yun, kapatid.
Ayan, pwedeng mahiram, Nay. May mga ilang puntos dyan na maganda na kailangan minsan napapaalalahanan po tayo. Di ho galing sa akin to, oh. Ayan, oh. Bakit kung sino pa yung nakatira malapit sa bahay-sambahan, sila parang madalas late? Ba't kung kailan mananalangin na tsaka madaming makate? Malikot! Pag nananalangin na, eto pa maganda. Bakit sa hinaba-haba ng pangangaral, alam nyo kung ano lang yung naalala? Yung joke ng pastor. Tanungin mo, ano ba talaga yung tinuro? Yung nakakatawa. Yung ginawang biro. Bakit kung kailan linggo, tsaka hirap na hirap gumising? Taas kamay ng ganyan. Walang magtataas. Di ba? Ay, ito yung sinasabi ko. Bakit kapag sa trabaho at eskwelahan, laging maaga pumasok, pero bakit pagdating sa pagsamba, ayos lang kahit sobrang late? Hindi ako may sabi, ayan oh. Oh. Di ba? Amen. Ayan, nasabi ko na po yung iba. Bakit kapag linggo, napakaraming sumasakit, pero pagdating ng Lunes, magaling na ulit? Bakit pagkatapos ng pagsamba, napakaraming naiiwang Biblia? Teka, naiiwan nga ba o sadyang iniiwan talaga? Bakit kapag worldly music, napakadaling makabisado? Pero yung godly music, hindi man lang makuha ang tono. At marami pa pong iba. Mahaba po ito kung babasahin natin. Thank you, Nay. Basahin nyo na lang, nakapost po ito. Amen. Tapos, gusto natin ng buhay na walang hanggan. Pero yung mga basic, mga simpleng mga bagay na yon na minsan, nakukumit natin, na hindi natin alam, nakukumit talaga natin. Tingnan natin. Kaya nga liniin natin ang ating mga sarili. Alam nyo, mahalaga na papaalala yan sa atin. Amen po ba? Kung magkakaroon ka ba ng ill feeling, negative emotions, pagdating sa mga ganyan, alam nyo kung anong sasabihin ko? Praise God. Mas matutuwa ako kung magkakaroon kayo ng somehow hindi nagiging maganda yung pakiramdam ninyo kapag naitutuwid ka. Alam mo, praise God yun. Bakit? Sabi nung isang Bible scholar, kapag ang sermon ng isang pastor ay hindi man lang na-open o hindi man lang nag-iisip yung mga taong nakikinig, that is a poor sermon. Kaya, at saka alam nyo, bukod doon sa, ang dating kasi niya negative tama po ba? Negative ang dating niyan sa atin, kasi para sa atin yan. Kasi ang tinatanong dyan, mga Kristiyano, ngayon mga kapatid, no? Maganda yan na ibigay sa atin. Maganda ito na paalala sa atin ngayon, napapaalala sa atin ngayon. Baka nga kasi, yun yung mga pagkukulang natin. At least ngayon, alam mo na, minsan kasi, hindi natin nalalaman na yung pala yung ating kulang. Kung walang minsan magsasabi sa'yo, hindi mo malalaman na, ay, ganun ba? Di ba minsan ganun tayo? Kung walang magpapaalala sa'yo, minsan hindi mo alam na nakukumit mo na pala yun. Kaya maganda, may nagpapaalala. Ano daw ba ang gamot sa taong nakakalimot? Paalala. So, napakahalaga na napapaalalahanan po tayo. Kaya kung nagagawa man po natin yung mga bagay na yan, may mga kulang pa po tayo, nauunawaan po natin yan. May kulang pa tayo, lahat po tayo dito, hindi pa sapat para kamtan natin ang buhay na walang hanggan. Ngayon, pag sumikapan natin, kung sabi ko nga, kung hindi mo pa alam, ay panalangin mo sa Diyos para i-reveal niya sa iyo kung ano pa ba yung kulang para lubusan mong makamtan ang buhay na walang hanggan. Ngayon, kung alam mo naman na kung ano ang kulang, ano yung dapat mong gawin, ay gawin na po natin. Amen. Huwag tayong gagaya dito sa lalaking mayaman. Although meron siyang pagnanais na makamtan ang buhay na walang hanggan,
Pero hindi niya kayang gawin yung huling sinabi sa kanya ni Jesus na ipagbili ang kanyang mga ari-arian tapos ipamigay sa dukha. Amen po ba? Alam niyo, sa totoo, hindi naman talaga bebenta mo lahat yung ari-arian mo at ibigay mo sa dukha. Paano ka nga mabubuhay? Hindi ba alam ng Diyos yan? Sa tingin niyo, alam siyempre ng Diyos yan. Ang gustong makita ng Diyos. Itong bagay na to, yung para sa kapwa, pagtulong sa kapwa, pag-abot sa kapwa, hindi mo pa nagagawa. Okay, yung sinabi niya doon sa lalaking mayaman. Amen. No, titignan niya lang, susunod ka ba? Susundin mo kaya ito? Bakit? Kasi alam ni Lord, napakayaman niya. Kaya mo bang ipagpalit yung kayamanan mo sa akin? Parang ganyan. Kaya mo bang sumunod sa akin? At huwag mong uunahin yung kayamanan mo. Kaya mo ba akong unahin, anak? Kumpara doon sa kung ano man yung hindi mo maiwan-iwan sa buhay mo, lalo na kapag araw ng pagsamba. Kaya mo bang unahin ako, anak, kaysa dyan sa pinagkakaabalahan mo? Parang ganun po yan ang mensahe ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po. Kasi minsan, meron tayong mga ginagawa na kinawiwilihan talaga natin, na halos hindi na natin namamalayan, nauubos po ang ating oras, panahon, doon sa bagay na yon. Pero yung bagay na yon, hindi naman pala tayo nakakapag-impok ng kayamanan sa langit. Wala siyang magiging papel para makamtan natin, lubos nating makamtan ang buhay na walang hanggan. Irrelevant siya, kumbaga, kung ano man yung ginagawa natin. Ngayong mulit-muli, napapansin nyo ba paulit-ulit? Bakit? Dahil meron pa tayo talagang hindi tinitigilan. Kaya paulit-ulit ang Diyos ng pagpapaalala, anak, i-give up mo na yan. Ano yung hindi mo pa nag-give up hanggang ngayon? I-give up mo na yan. Ibigay mo na sa Diyos. At sumunod ka sa Kanya. At sumunod tayo sa Kanya. Amen. Sabi po sa Mark 10, 28 to 31. Basahin natin. 28 to 30 lang muna. At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sabi ni Pedro. Sinabi ni Jesus, tandaan nyo ito, ang sino mang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, mapapasama ba? Ano sabi ng Biblia? Ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Amen! So, worthy po yung pagsunod sa Diyos. Worthy kung unahin mo ang Diyos. Bakit? Makakatanggap tayo ng sandaang ibayo sa buhay na to. Ano yun? Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa. Ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nakita po natin to? Amen? Hindi nasasayang kailanman ang pagsunod natin sa Diyos. Hindi nasasayang kailanman kung ano man ang ginagawa natin para sa Diyos. Hindi nasasayang kailanman ang pagpapagal po natin para sa Diyos. Bakit? Ito, tatanggap kayo ng makasandaang ibayo. Sabi ng Biblia. At ang nagsalita dito, si Jesus mismo. Kapag inuna natin siya, sabi niya, kapag iniwan nyo yung inyong bahay, mga kapatid, ina, ama, anak, ano ba yung iniwan? As in, iiwan mo talaga? Hindi. Yung inuna mo siya.
Bakit? Pagkatapos ba nito, iniwan nyo ba talaga yung pamilya nyo? Di ba makakauwi pa naman kayo? Makakauwi pa tayong lahat? Amin po ba? No? So, hindi literal na iiwan mo yung pamilya mo para sumunod sa Diyos. Ang gustong makita ng Diyos, sinong mas mahalaga sa atin? Sinong mas masusunod sa atin? Kapag nandun na tayo sa punto na kailangan nating mamili, na kailangan nating mag-desisyon, na kailangan nating manindigan. Sinong paninindigan mo? Ako na Diyos mo o yung nagbabawal sa'yo? Ako na Diyos mo o yung umuusig sa'yo? Ako na Diyos mo o yung sitwasyon mo na mahirap? Ako na Diyos mo o yung problema mo? Amen po ba? Yung problema po, lahat tayo may problema. Tama. Lahat tayo may kabigatan. Lahat tayo may dinadala. At hindi po biro yung dinadala natin ngayon. Kahapon pa, meron akong kausap ko yung kapatid ko. Sa totoo po, nahihirapan ako paano siya i-counsel. Mabigat para sa akin ang pinagdadaanan ng kapatid ko. Pero hindi dahilan yun. Para ako po ay, di nyo na ako makita dito. At uunahin ko siya. Hindi magiging dahilan yun. Bakit? Alam ko, pag inuna ko ang Diyos, yung hindi ko magagawa sa Kanya, kayang gawin ng Diyos eh. Kasi limitado nga, unang-una, malayo kami sa isa't isa. Amen. Kaya lahat ng yung Panginoon, ikaw ang bahala. Pero man sasabihin sa'yo, ate, ayaw ko nang mabuhay. Mabigat po sa akin yun. Paano mo kakansilin yung ganun, lalo na ang kapatid mo, pamilya mo? Ate, ayaw ko nang mabuhay. Napakabata pa niya. Pero sa Diyos ko po pinagkakatiwala ang lahat. Amen. Pasensya na kayo. So, hindi po nasasayang ang pagsunod po natin sa Diyos. Mga kapatid, tandaan natin yan. Kahit ano po yung mga pinagdadaanan natin, tiyakin natin lahat. Lalo na, alam nyo kasi, ang salvation is personal. Amen. Hindi naman pwede yung joke na sasabit na lang ako sa'yo. Hindi pwede yun eh. Salvation is personal. Tiyakin natin mabuti na gusto mo talaga makamtan ang buhay na walang hanggan at gagawin mo ang lahat para makamtan mo yung eternal life kapiling ng Diyos. Amen. Kaya kahit ano pa yung mga distractions na pwedeng iharap sa atin ng kaaway, i-overcome po natin yon dahil naniniwala tayo at nagtitiwala tayo na tayo po hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kung unahin natin ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Tandaan po natin yan. Pag-uwi mo, same problem? Oo, tama, nandun pa rin yung problema. Pag-uwi natin lahat. Hindi na solusyonan. Pero may gagawin ng Diyos. Tandaan po natin yan. May gagawin at may gagawin ang Diyos. Sabi ni Martin Lloyd Jones, do we all realize that the most important thing we have to do in this world is to prepare ourselves for eternity? Yun yung pinaka-importante. Yung paghahanda natin lahat doon sa eternal life na si Lord ang kapiling natin. Amen. Tandaan nyo, meron pang isang eternal life doon sa ilalim. Wala namang may gusto doon. Di po ba? Wala may gusto doon. Tayong lahat gusto natin, kapiling natin ng Diyos. Kaya gawin natin kung ano yung nararapat. So sa ating pong pagsunod, sabi na rin ng Bible dito sa binasa natin sa Mark chapter 10, verse 28 to 30, may kalakip talaga na pag-uusig. Bakit? Hindi mawawala ang kontrabida. Hindi mawawala ang mga kaaway. Bakit? May demonyo. Hindi mawawala ang kaaway.
kaaway natin at hindi aalis ang mga demonyo, hindi mawawala yung mga yan. Bakit? Trabaho talaga niya na guluhin ang mga mananampalataya. Trabaho niya na sirain ang mga Kristiyano. Trabaho niya na wasakin ang mga Kristiyano. Ngayon, nasa sa iyo, kapatid, magpapasira ka ba sa demonyo? Sino dapat managumpay sa buhay po natin? Ang galaw ng kaaway o ang pangako ng Diyos sa atin? Na sa ating pagsunod sa Kanya, ibayo yung matatanggap natin. Maaaring sabihin ng iba o ng ilan sa inyo, kung gano'n pala, nasaan? Nasaan yung blessing na sinasabi? Ibayo pala yung matatanggap ko, nasaan? Maaaring sabihin ng iba ganyan, maaaring naiisip ng iba ganyan. Nasaan pala yung mga pagpapala na yon? Kasi nakatingin lang ang mga tao madalas doon sa material na makukuha nila sa Diyos. Kaya ang hinahanap palagi ay yung mga magagandang bagay na ikabubuti ng kanilang pakiramdam. Bigyan mo ng ganito, sasaya sila. Pero anong sabi? May kalakip po talaga na pag-uusig ang buhay ng isang mananampalataya kapag tayo po ay sumusunod sa Diyos. Tanggapin po natin yan. Pero tandaan po natin, hindi tayo kailanman iiwan ng Diyos. Inuusig man po tayo, pero hindi niya tayo iiwan. I will never leave you nor forsake you. Pangako po ng Diyos yan. Amen. No? Kaya kung nauusig man po tayo, alam nyo, praise God. Magpasalamat po tayo sa Diyos kung tayo po ay nauusig. Bakit? Sabi sa Mateo, sa Beatitudes, mapalad yung mga pinag-uusig ng dahil sa akin. Anong makukuha ng mga yon? Anong sabi doon? Balikan lang natin yung pinag-uusig. Beatitudes po yun. Ayan, 5:11. 5:10. Umpisa natin sa 10. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Amen, mga kapatid? Kaya kahit inuusig tayo, sige lang. Kung makakasama naman tayo sa kaharian, makakamtan natin ang buhay na walang hanggan. Ang mga tao, ganyan lang yung magagawa nila sa atin. Pagsalitaan tayo, pagwikaan tayo ng mga hindi magaganda. Verse 11, sabi pa, mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Nakita po natin to. No? Kung inaalimura tayo, pinagwiwikaan tayo ng mga hindi magaganda, anong sabi? Mapalad po tayo at magdiwang tayo at magalak. Kung dahil sa Diyos, nararanasan natin ang mga bagay na to, praise God. Inaalimura tayo, pinagwiwikaan tayo ng masasama, purihin ng Diyos sa ating pong mga buhay. Amen. Tingnan natin ang mga tao ngayon. May iba-iba silang pagtugon. May iba-ibang pagtugon ng tao sa Diyos, sa salita ng Diyos. Lahat marahil ng tao nais makamtan ng buhay na walang hanggan, tulad ng sinabi ko kanina. Tama po ba? Pero hindi nila hinahanap ang Diyos. Lahat gusto makapiling. Lahat gusto maligtas. Pero pag may dapat gawin at ayaw nilang gawin yon, anong ginagawa nila? Lumalayo lalo sa Diyos. Parang yung mayaman. May dapat siyang gawin, pero dahil hindi niya kaya, anong ginagawa niya? Anong ginawa niya? Umalis. Lumalayo sa Diyos. Amen. Tayo po mga kapatid, wag na wag nating ipagpapalit ang Diyos
Sasabihin mo, ay kasi oras ng luto ko to eh. Sa mga hindi pa nakakakilala, okay lang yun. Pero somehow, nakakalungkot na sagot. Bakit? Biro mo, hari, sasabihin mo, parang ganito, diyan ka lang muna, mahal na hari. Kasi kailangan ko tong gawin. Baliktad na yung nangyayari ngayon sa mundo natin. Tama po ba? No? Nakakalungkot lang makarinig ng mga ganon. Na mas kailangan unahin to kaysa sa Diyos. Kulang na lang talaga ano natin ng mga tao para sa Diyos, pero ayaw pa rin nila. Lahat gusto, pero gustong maligtas. Gustong maligtas. Lahat nais maligtas. No? Pero may kulang pa rin silang dapat gawin. Pag nalaman na nila yon, ayaw na. Lalo nang lalayo sa Diyos. Tama po ba? Kaya mga kapatid, nawa, wala po sa atin na ganoon. Kasi may kanta tayo noon, di ko pagpapalit, di ko pagpapalit, di ko pagpapalit. Ang presensya ng Diyos, ang presensya ng Diyos, di ko pagpapalit. Wala nang hahanapin pa. Sigurado ka. Teka, laban ni Pacquiao linggo. Dati, no, ganon. Biro, kumakanta ng di ko pagpapalit, tapos pagdating ng laban ni Pacquiao, wala na yung tao sa church. Nasaan na? Nabangan na si Pacquiao. May replay naman yun. Malalaman at malalaman pa rin sino panalo. Diba? Minsan nakakalungkot lang yung gano'n. Hindi ko pagpapalit ang Diyos. Pero sa simpleng bagay, minsan na ipagpapalit po natin ang Diyos. Kaya nawa po ay itong naririnig natin ng mga pagtuturo ngayon, mga aral na binibigay sa atin ng Diyos, ay talaga pong sundin natin. Dahil talagang may kulang pa po tayo. Bilang ating pangwakas, Mark 16, 14 to 18. Marcos 16. Mark chapter 16, verses 14 to 18. Pagkatapos, napakita siya sa 11, samantalang kumakain ng mga ito. Pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at sa katigasan ng ulo, sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabautismuhan. Kasama yun Ang sumampalataya at mabautismuhan ay anong mangyayari? Maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Maliwanag po. No? Maliwanag itong sinasabi ng Biblia. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko ay magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi dumampot man ng ahas o uminom ng lason at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Amen. Because the power was already given to us. Pinagkalooban na. Kanino? Doon sa mga sumasampalataya. Kaya yung mga tao na gustong maligtas, gustong magkaroon ng buhay na walang hanggan, pero hindi naman sumasampalataya sa Diyos, hindi naman sumusunod sa Diyos, hindi naman nagpapabautismo, tandaan nyo, kasama, hindi galing sa akin, galing sa Biblia. Kaya nga tayo merong baptism. Amen. Pero ilang taon na po, wala pa po tayong binabaptize ulit. No? So, isa uling paalala sa ating lahat, wala pa po tayo uling nawa-water baptize. No? Parurusahan yung mga hindi sasampalataya sa Kanya. Alam naman ng Diyos yan.
Maliwanag po na sinasabi ng Biblia. Biro mo, itong mga to na sinasabi rito, nakita na siya eh. Di pa rin naniwala na nabuhay siya, di ba, dun sa una? Kung noon, hirap na yung mga tao na maniwala na siya nga'y nabuhay. Ngayon din, mas lalong hirap na hirap yung mga tao na manampalataya sa hindi nila nakikitang Diyos. Kaya mapilit silang naghahanap ng makikita nila, mahahawakan nila, tangible na God. Kaya mas gusto nila yung ganon. Yung Diyos na nakikita, yung Diyos na nahahawakan. Pero nung sabi ng Biblia, may mata, hindi nakakakita. May tenga, hindi nakakarinig. May bibig, hindi nakakasalita. Bakit? Eh, rigulto lang yun eh. Amen. Ganun po ang mga tao. Kahit noong unang panahon pa, yung mga unang panahon pa, ang mga Pilipino noon, gusto talaga nila, pag sinabi mong Diyos, meron silang something, kaya meron silang tinatawag na anito. Yun yung mga unang dinudiyos nila, yung anito. Nung hindi pa pumapasok sa atin dito, no, hindi pa na o-open up ang Bible. Ang Diyos ng mga Pilipino noon, anito. Kung titignan po natin siya sa history. Kasi gusto talaga nila yung merong nahahawakan, may nakikita. Pero ang Diyos po natin ay Espiritu. Maliwanag po yan na sinasabi. Kaya nga ang sabi niya sa John, sasambahin natin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Kaya mga kapatid, alam natin lahat, meron tayong kulang pa sa ating mga ginagawa. No? Ano man sabihin sa atin kapag tayong mahayo dyan, wikaan man tayo, pinag-iisipan tayo ng hindi magaganda, okay lang, tanggapin natin. Minsan, syempre, sa pagiging tao, hindi natin magugustuhan, pero magpatuloy po tayo sa ginagawa natin. Bakit? Gusto nating makamtan ang buhay na walang hanggan. Bukod doon sa ginagawa natin na yon, meron pa sa mga sarili natin, ay meron pa tayong mga bagay na dapat gawin upang lubos nating makamtan ang buhay na walang hanggan. Amen. Yun po yung tiyakin nating mabuti. Na tayo po ay makasunod sa lahat ng mga naisin ng Diyos, makasunod tayo sa kalooban ng Diyos, para nang sa ganun, yung minimithi nating lahat pagdating ng araw, ay talaga pong makukuha natin. Amen po ba mga kapatid? Lahat tayo gusto nating magtagumpay. In the end, gusto natin matapos natin yung ating race at matapos tayong matagumpay. Amen. Sa tulong ng Diyos, mapangyayari yan. Sabi nga, wag lang po tayong aayaw. Kahit na napapagod, sumigi lang po tayo ng sumigi, wag lang po tayong aayaw. Wag kang aalis, wag ka nang aalis kapatid. Nandito ka na sa kawan ng Diyos, wag mo nang gustuhin umalis. Natagpuan ka na ng Diyos, wag ka nang aalis. Iba na lang yung hahanapin natin. Bagkos, isa ka na ngayon sa makakasama ng Diyos sa paghahanap doon sa mga nawawala. Amen po ba? Mas gustuhin natin yung kasama tayo doon sa naghahanap kaysa tayo yung hinahanap pa ng Diyos hanggang sa ngayon. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, sumama ka sa paghahanap. Amen. Dahil yung gusto ng Diyos yun. Sa huli, sabi niya sa Mark 16 na binasa natin, humayo kayo, ipalaganap ninyo ang mabuting balita. Yung pa rin ang utos ng Diyos. Bago siya umakyat sa langit, kung babasahin niyo po yun, bago siya umakyat sa langit, yung pa rin ang gusto ng Panginoon, yung pa rin ang inuutos ng Diyos. Isa yun sa mga dapat nating sundin, kaya gawin po natin. Amen. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, sa araw na to. Salamat sa salita mo.
na ibinigay sa araw na to, God. Talaga namang lahat kami gusto namin magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nawa hindi masayang yung ilang taon na kami po ay Kristiyano. Nawa makumpleto namin, O Diyos, kung ano man yung mga kulang pa namin. Kung alam man namin kung ano pa po yung kulang namin, tulungan mo kami, God. Kung nahihirapan kami na sundin ito, tulungan mo po kami, Banal na Espiritu. At kung hindi naman pa alam ng bawat isa kung ano pa po yung kulang para lubusan namin kamtan ang buhay na walang hanggan, Panginoong Yesus, mangusap ka nga po sa amin. At ipaalam mo kung ano pa po yung dapat po namin gawin. Hallelujah. Nais namin, O Diyos, na talagang makasama sa piling mo. Nais namin, Panginoon, na makamtan ang buhay na walang hanggan. Kaya makaranas man kami ng pag-uusig, makaranas man kami ng paghihirap, o ano pa man, O Diyos, na mga kabigatan sa mundo na to, Lord, bigyan mo kami ng lakas. Bigyan mo kami ng lakas, ng katatagan, at ng tapang na harapin ang bawat araw sa aming mga buhay. Bigyan mo rin kami ng dunong kung paano po namin ma-overcome ang bawat araw po namin. Huwag mo po kaming pababayaan, O Diyos. Managumpay palagi ang naisin ng Banal na Espiritu sa aming mga buhay. At higit sa lahat, huwag mawalan sa puso't isip namin yung desire na gusto talaga namin magkamit ng buhay na walang hanggan. Ano man yung hindi pa namin na isusuko sa iyo, God, tulungan mo kami. Yung hindi pa kayang isuko sa iyo, katulad ng lalaking mayaman, hindi niya kayang isuko yung kanyang kayamanan dahil siya'y napakayaman. Kami, meron din kami mga ganyan, Lord, bilang mga tao. Hindi man kayamanan yung hindi namin mag-give up. Kung ano man po ito, Lord, tulungan mo kami. Kahit paunti-unti, mag-give up po namin to. Hanggang sa lubusan po kami makasunod sa iyo. Salamat, O Diyos. Salamat, Banal na Espiritu. Salamat, O aming Ama. Ito'y pagpapatunay lamang na mahal mo po kami. At totoo ka sa iyong pangako na hindi mo kami iniiwan, ni pinababayaan man. Kaya patuloy ka po namin pinasasalamatan, binibigyang parangal ng aming mga buhay, tinataas sa araw na to, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.